tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at salamat sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung pagmamasdan lamang ng tao ang kanyang ginagawa at masusuri lamang ang kanyang kahiwagaan, dito lamang sa bukiring ito, makikita nyo lang ang Ama'y may ginagawa araw-araw. Binungkal siya, dinurog ang lupa, namatay ang damo. Ngayon, eto na naman, kay lagu-lago. Yan ang Ama. Sino man ang pumatay na tao sa mga tinubo niya, kapag gustong buhayin, mabubuhay niya. At sino man ang umagaw ng karapatan ng bawat isa, kapag ibinalik ang karapatan niya, walang magagawa ang sino mang umaagaw sa kanya. Gayon ang Ama kumilos sa buhay ng tao. Kaya't nais ng Ama, kilalaning tapat siya, tanggaping buo siya, nang maipahayag niya ang katotohanan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag nasumpungan mo na ang Ama, at tunay na kinilala mo na ng puso mo ay tinanggap siya, at sa isip mo'y naroroon siya, ituturo niya sa iyo ang ganito, Anak, ako ba'y nasa iyo? Tugon mo'y opo o hindi. Kapag sinabi mong, opo, kung magkagayon, huwag kang mabahala, sapagkat alam mo ako'y maraming magagawa. Lamang upang aking mapatotohanan, patuloy mo akong tigibin ng pagtitiwala at patuloy mong gawin na huwag kang sa akin ay mawalay. Sapagkat patototohanan ko mula sa simula ako'y nagmamasid sa lupa at kailanman hindi napaparam ang aking magagawa. Sapagkat ako'y totoo at tapat kanino mang tao. Sa bawat tapat sa akin, makikita nila ang aking katapatan. Ang may pandinig ay nakarinig. Inyong pakinggan ang mula sa hukom. Dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Ohas na kabilang sa lipi ni Abiser. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iikat, baka siya makita ng mga Madyanita. Nilapitan niya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh. Nilapitan siya ng anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, matapang na bayani. Sumagot si Gideon, bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin si Yahweh? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon tulad ng noong inalis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Ayon rin na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na rin ni Yahweh. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madyanitang ito? Sinabi sa kanya ni Yahweh,
lumakad ka at gamitin mo ang iyong lakas, ang buo mong lakas sa pagliligtas sa Israel. Sumagot si Gideon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit na lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay sa isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako Yahweh talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaan, ang kayo nga ang naguutos sa akin. Hihintayin kita, sagot ni Yahweh. Lumakad na nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos busan mo ng sabaw. Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog at biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gideon na ang anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinalabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ng anghel ni Yahweh. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag kang matakot, hindi ka maaano. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar at tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan, Yahweh Salom. Hanggang ngayon ay naroon pa ang altar. Binaybay sa inyo ang kaganapan sa una, wala pa kayo. Ni isa man sa inyo'y wala nung panahong yaon. Ngunit kung tunay kayong nagtitiwala, ang Diyos noon, Diyos ngayon at Diyos magpakailanman ay isa lamang. Ang magagawa niya sa panahon ng mga ninuno nyo, magagawa niya sa panahon nyo, at magagawa niya sa mga panahon ng mga inapo nyo pa. Sa makatwid, ano ang hindi magagawa ng Ama? Nang wika nga, isa ka mang pinakamahina, isa ka mang pinakalampa, isa ka mang pinakamangmang, isa ka mang pinakaaba, isa ka mang walang alam. Siya ang karunungan mo, siya ang lakas mo, siya ang kalasag mo, siya ang tibay mo, siya ang buhay mo. Kaya't kung tunay ang paniniwala mo, pagtitiwala at pananalig mo, nabubuhay doon dahil sa paniniwala mong may magagawa siya. Alalaumbaga, mga minamahal ko, sino nga ang nakapagpahaba ng kahit 30 minutos sa buhay ng kapwa-tao niya? Sino nga ba ang makapagpapalakas ng isang mahinang tao na kanyang babayaran at sasabihin, eto, buhayin mo't lumakas ang katawan ko, dodoblihin ko bayad sa'yo? Wala ni sino. At sino nga ba ang makapagsasabi sa Ama, Panginoon ko, Diyos ko, kung tunay mo akong kilala, bakit hanggang ngayon ako'y naghihirap pa? Yaon ng mga tao, hindi ang demonyo, hindi ang aso, ang asal hayop na aso, kundi ang mga tao na nagsasabing may Diyos pala ako, ngunit kulang ang tiwala ko. May Diyos pala ako, ngunit di ko pa naramdaman siya kahit kailan sa buhay ko. Kaya nga naman itong Ama, nagpapatotoong may magagawa siya, may ibinababa siya ng panahon na yaon na anghel na sinusugo niya na nagkakatawang tao man din ito. Subalit hindi ito na italang maliwanag kung ano-ano pa ang mga ginampanan sa buhay ng tao. Subalit kung maliwanag sa katotohanan ng puso niyo't isipan ay Ama ang tinatawagan at tinatanggap,
di nyo man nakitang hayagan ng mga istorya at nagaganap sa panahon ng inyong mga ninuno, mapagtitibay nyo sa inyong loob, may Diyos nga kayo. At mapalad ka sa iyong binhagi. Kung minsan ang tao, kapag nagpapahayag ang kapwa niya, ipinapalagay na pinagyayabang, ipinalalagay na mayabang. Kung ang tumbok at totoong hayagan ay ang karapatang para ipakilala ang Ama, kalugod-lugod sa Kanya. Subali, kung ipamumukha mo sa mga kapwa mo, kayo ay magsinop, kayo ay mag-alaga, kayo ay magsipag, kayo ay gumawa ng ganito at ganyan, na wala naman silang kakayahan. Hindi nyo ito mapapatutuhanan na sila din ay kakamta nila ang gayon na matatanggap ninyo, sapagkat kailanman ang kapalaran ni Pedro at ni Juan ay di magkakatulad. Manapa sabihin ninyo, manalig ka. Ang kapalaran man ni Juan ay di maging kapalaran mo kung kapwa kayo kikilala at tatanggap sama, magkakapantay ang damdamin nyo. Sapagkat patuloy niyong makikita kung paano pag-usad nyo sa panahon ng mga ninuno nyo. At siyon ang Ama, nagpapatatag, nagpapatibay ng loob, nagpapagalak at umaaliw ng damdamin, pumapayapat, nagpapatag ng kaisipan at nagbibigay ng tibay sa kanyang mga anak, upang patuloy siyang kilalanin at makilalang lubos tulad ng mga hinahambing niyang mga tinubo. Alalaumbaga, tulad ng suso. Ang suso, nakapaloob ito, na hindi mo ito basta-basta makukuha. Kung ito'y susungkitin mo lamang, maaring maputol-putol pa. Ngunit iluto mo siya, at buksan mo yung sulok ng dulo niya, at sipsipin mo sa bibig mo, lahat makukuha mong laman niya. Alalaumbaga, anong ibig kong ituran? Kapag luto kayo sa pananampalataya, at bukas na bukas ang diwa nyo sa Ama, makukuha nyong lahat ang kanyang ninanasa, na kayo'y magtiwala at manalig sa Kanya. Kaya naman ang wika niya rin, hambing sa isang balimbing, mayroon ding tao namang kabilaan, na kapag ito ay nagtiwala at naniwala sa kapwa, ang kapwa naman niyang walang tiwala at walang kapanipaniwala, hindi maniniwala sa sinasabit, sasambitin sa kanya. Kapag hindi siya naniniwala, lumipat siya sa kabila, ibinahagi sa kabila, ibinahagi sa kabila, ibinahagi sa kabila, hambing lamang sa balimbing na may hiwa-hiwa, hanggang natapos ang balimbing na kinagat. Ang tunay na marunong kumain, hindi niya ito nilalapang at sinusubong buo, kundi inuunan niya sa mga gilid. At pagkatapos ng ito'y kagatin at naubos ang isang piling, kumbaga sa saging, isang hiwa, lilipat niya man din. Ganyan ang taong balimbing. Kapag nakuha niya ang damdamin ng kapwa niya, ilalaumbaga, lahat ng naturalesa at pagtitiwala sa kanya'y ibubuhos na. At kapag nagalit ito, ibibigay sa kapwa niya, ibibigay sa kapwa niya, ibibigay sa kapwa niya, para niya ng siniraan ang buhay ng bawat isa. Sapagkat ang isang balimbing, kapag ito ay dinaan mo sa mga gilid at di mo nilapang, eto ang balimbing. Malaki ang balimbing. Mangangapal mo ba sa bibig mong kakagatin? Di ba't sa gilid ka magsisimula? At aalisin mo ang mga gilid na matitigas? At pagkatapos mong kinain, natitirang gitna niyan. Yaon din ang katotohanan na kapag natira ang katauhan mo sa kabalimbingin mo, balang araw tao'y babaon ka rin ng Ama dito sa lupang pinagtahanan mo at di mo pakikinabangan ang ginawa mong kalokohan sa kapwa mo. Mga minamahal, ngunit kung bibigyan mo namang tuon ito, pag biniyak mo ang buhay ng isang balimbing na bunga, makita mo naman ito'y hambing sa bituin na may sulok kabilaan. Kung ang papalagay mo naman, ikaw taong marunong at magaling umunawa, hambing ka sa balimbing na isang buo na wala kang nakikitang bituin at estrelya ng buhay mo, pagniningning ng buhay mo, kung magtitiwala kang totoo sa Ama mo, pingas-pingasin mo ang lahat ng kakayahan mo
isip mong gagamitin, mata mong maliwanag, tenga mong may pandinig, bibig mong mainang, puso mong may pandama, doon di mo namamalayan, makakamit mo rin sa kabila ng asim na iyong nalasap, makakamtan mo rin ng pagniningning ng liwanag, tulad ng pinakain sa iyong balimbing na hindi mo nalasapan tamis sapagkat ito'y maasim. So balit ninamnam mo ito, alang-alang sa pagtitiwala mo sa Ama mo, naging buhay mo ay maningning tulad ng isang hiniwa-hiwang balimbing. Mga minamahal, katapatan ng layon ko at nais kong maramdaman nyo ang pawang katotohanan. At katulad ng isang saging, hindi ito nagbunga ng isa lamang, kundi ito'y isang piling. Wala pang nagsuhol na isang puso na ang piling niya'y iisa ang naging piling. Lahat ng puso ng saging nang bumuka at nagpiling-piling, makahilera ang saging. Isang katauhan kong sasambitin sa inyo ang nagbigay ng buhay sa tao. Ang pinagmulan niyong si Eva at Adan naman ang naging asawa. Isang katauhan ang binuhay ng Ama sa lupa. Kaya't kung isang puso at isang damdamin ang pagnanasahan nyo, kung isang buhay ninyo bilang isang magulang ka, isinuko mo ang sarili mo. Itinanim ang isang puno ng saging ay iisa, ngunit nang namungay na laylay na at naputol na, may sumuhol pa, yan ang mga anak mo. Sapagkat habang nabubuhay ka at pinuputol ang baging ng saging mo, ang saha ng saging mo, ang puno ng saging mo, susuhol at susuhol magkabilaan, yaon ang mga anak mo na kung ikay wala ng karapatan, nakapamunga ka na, wala nang magagawa ka, may Diyos amang bumubuhay sa kanila at patuloy bibigay ang pamumunga habang kumikilala, tapat na sa iyo ay tumatanggap ka. Mga minamahal, iba't ibang uri ang salita ng Ama. Subalit sa bawat nilikha niya ay may panuntunan siya. Ang gawa mo lamang at dapat mong gawin ay makilala mo siya at patuloy mong tanggapin siya sa puso mo. May buhay kang pahiram niya, may bahagi ka sa bawat kaloob niya. O tao, wag ding matulad sa isang lintaang tao. Nahahanap ito habang humahakbang isang tao, ang isang lintang mapanipsip kung ano ang gusto niya, kakapit sa damit. Ngunit malalaglag siya. Kaya kakapit siya sa may balat upang sumipsip ng dugo siya. So balit kapag nabusog, siguradong malalaglag pa rin ito. So balit pagka nabusog na siya at nalaglag at puro dugo na, hahanap na naman, yan ang taong masipsip sa kapwa niya. Kung saan siya makasisip-sip, doon siya. Ngunit ang tunay na may pagkilala at totoo sama, di man niya kikilalanin kung saan siya sasandig, kundi hahanapin niya ang Diyos na sa kanya'y magbibigay lugod. Mga minamahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, walang pagkabula ang salita ng Ama. Kaya't huwag din hamakin ang mga tinubo niyang mga halaman. Mapait man at mapaklang lasa, gamot pa ring naturingan. Alalaong baga, kung nagdulot man ng pait, pakla ng buhay nyo ang kapwa nyo. Kung yaon sila ang nagpatibay para manalig kay sama at pagtibayin ang pagtitiwala nyong kayo ay tumibay pa, maging ang pait at paklang dinulot sa inyo ay magbibigay katatagan ng higit pa. Sapagkat hambing din sa halaman, ang pakla at pait may gamot na kaampat at kalakip. Kaya't kung sino ang nagdulot ng pait at pakla ng buhay mo, mahalin mo lang ito at patawarin mo ang Ama na nakakakita sa iyo na nagpalasapay kapwa mo, siyang magbibigay ng ginhawa at ligaya mo. O tao, katotohanan ng aking tinuturan, alalaong baga, damumang naturingan, may pakinabang pa rin naman, kaya't huwag apak-apakan ang walang magawang nilalang. Tao, katotohanan ng saki tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Minadali ko at dali-dali kong binigkas, yaong katagang saki sa inyo'y inulat at inilahad. Upang aking patotohanan sa inyo na hindi ito pinag-aaralan, kundi ito'y binubukal at ninunukal ko lamang,
Sa taong aking pahahayagan di magkakabali minsan man, sapagkat ito'y sa akin nagmula man din niyaan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo, kaya't ang sino mang magtitiwala, naniniwala sa aking katapatan, magaganap ang wala mang kayong kakayahan. Ako ang kakayahan nyo, weka ng Ama sa inyo. Wala mang kayong magagawa, ako ang gagawa sa di ninyo kaya dahil ako ang Diyos nyo. Sa wala kayong makita, akong magpapakita sapagkat lahat ng inyong mga mata, ako ang nagbubuka. At wala man kayo, akong magpapasibol upang magkabunga lahat ng nasa nyo. Tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Saan kayo huhugot ng talinong ganito? Saan ninyo huhugutin talinong pagkatao? Kaya't kung binabaybay nyo mga wika ko at lulubusin ang paniniwala nyo, may hiwaga kayong natatamo na di batid ng pagkatao nyo. May himalang kakamtin kayo na di malirip ng isip nyo. May kakamtin kayong ligaya na di ninyo masusukat kung paano may bibigay ng Ama sa buhay nyo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kaya't di ko tinutularan ang mga ibang tao na ang pagtuturan ay ganito at ganito, sapagkat ang wika ko'y iniiba ko sa inyo upang mabagkas kong marapat. Patotohanan ko tao, hindi tao ang ginamit ko para sa inyo, kundi aking espiritu at ang pagkatao sang pinagluluwal ko. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, ang bawat katas ng inyong kinakain, hindi nyo yan masisidla ng lasa. Hindi ninyo magagawang palasahin mo yaan, sapagkat ang bawat pagkain nyo, nagmula na mismo sa ama ko ito. Kaya't kung nilalasap nyo at ninanamnam ang iba't ibang lasa ng pagkain nyo, huwag niyong lilimutin, lasapin nyo rin ang salita niya nang maging isang panlasa ang pandaman nyo, pagmamahal pa rin ito. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Hatsa karameleya karameneya hanam. Net karameneya hanam. Net karameneya hanam. Kaya't kung mga tapat at totoong mga lingkod kayo, mga galak kayo habang dinidikdik kayo, sapagkat habang kayo inaapakan, may lakas kayong tumandig at sasabihin nyo, ako ay suma sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Paano ka titindig kung di ka napaupo? Paano ka uusad kung wala kang paa? Paano ka hihilahod kung wala kang katawan? Kaya't kung sino ka man at ano ka, yan ang patutoong may Diyos ka. Kaya tao, panindigan nyo sa puso nyo, pagtibayin sa isip nyo, nang maganap ang aral ko, ang salita ko'y mabuhay sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Paano niyong sasambitin na kayo'y nagtagumpay bagamat nabigo, kung di kayo mabibigo muna? Paano niyong masasabing ako'y gumaling at pinagaling ako, kung di magkakasakit muna kayo? Kaya lahat ng taliwas para sa isip nyo, diretso sa akin ito. Kaya't kung hindi diretso nyo ang isip nyo, matutuntun nyo ang matuwid na daan ko. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Iba kayo kung mangusap. Kapag kayo'y sumisigaw at padarag, kayo'y galit. Ngunit ako habang nagsusumigaw pag-ibig, sapagkat ang nais ko'y kayo'y lahat makarinig. O tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneya hanam. Nek karameneya hanam. Nek karameneya hanam. Bakit di ko pinagpantay yung paa ni Constancia habang sama ko'y nakikipagtipan ako upang patotohanan ko sa inyo tao, nakalawit man sa isang bangi ng inyong isang paa,
Kung hawak ko ang kamay nyo, di kayo babagsak tao. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal ko kayo. Kaya't kung totoo kayong mananampalataya at totoo kayong may puso sa Ama, alalahanin nyo sa tuwina. Noon at ako ay ako na nga, siya yung kanyang wika. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Sulong kayong matatalino, bulay-bulayin ang binigkas ko. Kung ganang sa isipan ng tao, doon nga nagmula ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo tao, sapagkat ang pag-ibig ko'y pangkalahatan, ang pagtutuwid ko sa buong sandaigdigan, ang pangangaral ko sa lahat ng nakikinig at tumatanggap na mainam. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal ko kayo. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Ay, buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kung minsan, pinipigtas mo na, ang hirap pang hugutin ayaw. Kung minsan, dumaan ka lang, nalaglag, aminin mo na tanggapin, yun na. Buhay bang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Paano kayong palalakasin kung di kayo humihina? Paano kayo patatapangin kung matapang na nga kayo? Kaya't ang mga duwag pinatatapang na totoo, sa kabanalay mga gising, magpakatotoo kayo tao. Alam kong magagawa ang Ama. Sulong maghanap kayo sa buong mundo kung maririnig nyo tinuran ko. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Kahit takot-takutin kayo ng kapwa nyo, huwag matitigatig kayo tao. Panaligan nyo pa rin ang magagawa ko. Paninindigan ko ito sa inyong mga tapat at totoo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin, katulad mo anak, yamang sa konstansyang pangalan, doon ka nagtanong. Subalit di mo namalayan. Paano niya namamalayan? Doon sa tinuro niyang lugar, doon ka makakakita. Hindi naman siya nagtutungo sa bayan ng Baliwag, ni hindi niya pinupuntahan ng palengke. Sa Makatwidyaon ay ako ang nagturo upang aking pagunit at paalala. Doon sa inyong dako, doon nagmumula ito. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kaya't sa oras na matanggap na ng anak mo, yung pinahahanap ko sa iyo,
panaligan mo, tigang at tuyong balat ng anit niya ay matutupad na. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, sinong mayabang na babaeng kay pandak nito, na magtura ng gayon at ganito, na magsalita sa harapan nyo? Anong katatakutan niya? Di ba nga dapat ay matakot siya bilang tao? Ngunit nang dahil di nga ako taong tulad nyo, nabibigkas ko marapat sambitin ko sa inyo, upang kung magbubulay at magtatanto kayo, mawawarin yung kalig nyo'y ako'y espiritu. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. At kung masamang espiritu naman ako, ano bagang ituturo ko sa inyo? Di ba't maglaban-laban kayo? Nang mga matay na nga kayo. Subalit ang wika ko'y mangagtibay kayo sa pananalig niyo sa Ama ko, nang maging ama niyong tuwirang tapat sa inyo, at do'y madaman niyo kung paano kumilos sa buhay niyo, at pakilala niyang tapat at totoo siya sa bawat tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay, inyong kamtan. Epata, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyong kagalakan. Puso ninyo'y kamtan ang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Bakit ka nga ba malulumbay kapag sinambit sa'yo ng Ama? Anak, ba, patay ang pagtitiwala mo sa akin. Buhayin mo, anak, at mabubuhay ang iyong galak. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya dahil buhay ang inyong galak, buhay ang inyong pananalig, totoo na nga ba yan? Uwi na tayo, uwi na tayo. Buhay ba ang Diyos? Ay, Diyos ko, tama ko. Kaya po maaga tayo ay mayroon po kaming mission eh. Kaya lang hindi ko sasabi ko saan. Sapagkat surprise visit lang po yaon. Kung saan ay, yun na nga, buhay ba ang Diyos? So, balit mission po yon, hindi lakwatsa. Mission. Ang sabi nga, nababakas ba ang pagod sa mga totoo? Nararamdaman ba ang pagal sa totoo? Pumapangit ba ang mga totoo? Ang gagaling nila. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O, tingnan natin. Pumapangit ba ang mga totoo? Gumaganda ba ang mga huwad? Dali na kayo. Huwag kayong masasaktan. Wala akong pinatatamaan. Katotohanan lamang sa sanlibutan, marapat niyong alayan ng totoo tapat na pananalig at pagtitiwala, yaong amang sa lahat ay matapat. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Totoo bang Ama? May bukas pa sa inyong buhay. Sa tuwina'y asamid, huwag kaliligtaan. Ama ay buhay, buhay kailanman, hindi nawawalay kahit saglit kanino man. Kaya't Pinay, tanggapin niyong may magagawa siya sa inyo't
matigip kayo ng tunay na paniniwala at huwag lilimutin si buhay kailanman sa isip at damdamin italang tuwiran. Bukas ay may liwanag habang nabubuhay, may pag-asa, huwag kayong susuko. Ang Ama nyo'y buhay na buhay. Pagkat kayong lahat ay anak na minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Atsukarameneya. Ay, buhay po ba ang Diyos? Sa inyong lahat, mga minamahal ko sa iba't ibang bansa, huwag kayong mga lumbay. Ang mga mensahe ay pangkalahatan. At kung nalulumbay man, may lumbay man ang Espiritu sa pagpapahayag, ang puso ko'y nagumapaw sa kagalakan. Sapagkat kung papaano ang lumbay na hindi pinadadamang tuwiran, kaya maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay, panonood, pakikinig ng gawain ito, na di man kayo naririto at wala man kayo rito, puso nyo'y naroroon sama at naririyan kayo sama. Subalit di nyo man siya nakikita, maligaya at masaya pa rin kayo sapagkat mapalad kayo na wala man dito, tapat kayong totoo. Buhay bang Ama, pagpalain kayo. Buhay bang Ama. At di lang sa ibang bansa, sa iba't ibang lugar at panig ng Pilipinas, pagpalain kayo mula ulong at talampakan, pagharian kayo ng puspos at puspusan ng Espiritong Banal. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo. Pasensya na po, pinagdali-dali. Nakaunawa po ba kayo? May pangunawa po ba kayo? Nagalak po ba kayo? Nakadama po ba kayo? Ganyan ang Diyos na nagpapadama, nagmamahal sa tuwina. Kaya't magsiwi kayong may galak sa puso nyo. Tayo na po.